Hello, hindi kami star. Medyo matagal na akong listener. Wala pa dun sa post nyo sa TikTok about sa jowa kong crosswise. Sana ituloy nyo yung pagbuboses sa comics, sayang yun. By the way, you can call me Jared. Of course, hindi yun ang totoo kong pangalan. Uso naman ang codename so yeah. Jared na lang po. Hindi ko alam kung mababasa nyo tong kwento ko pero sana kung mabasa nyo man, sana kiligin din yung iba. Tulad ng pagkakilig ko kay Bumblebee. Fine art student ako sa isang university. Simpleng binata lang na nasa legal age naman. I'm gay pero I'm not the kind na out sa public. Hindi ako crossdresser at kinukuya pa rin naman ako ng mga tao sa kilos ko. Hindi ako maporma, hindi top of the class at hindi rin naman pansinin sa school. Noon yun. Until makilala ko si Sir Mark. Hindi niya rin tunay na pangalan. Instructor namin siya sa isang drawing class. Drawing class na lang ay tatawag ko rin since nagdo-drawing naman kami sa klase niya eh. Matangkad na tao siya, palaging nakakap na black, bigutilyo, madalas naka-yellow na jacket, at saka palaging nasa harap yung bag niya. Alam ko baka iniisip nyo rin na ang weird niya. Ganun kasi yung iniisip ng karamihan sa amin eh. Well, technically hindi naman siya lagi naka-yellow na jacket pero dahil madalas na yung suot sa loob ng isang linggo, binansagan ko siyang Bumblebee. Kapangalan nung sikat na yellow na transformer na yung nickname niya B. Alam niyo yun, 'di ba? Sa akin lang naman yun. Yung bag niya na laging nakalagay sa harap niya. Ang kwento ng iba, baka raw na trauma dahil nanakawan na siya dati kaya ganun. Yun, sabi ng iba. Hindi si Sir Mark yung typical na teacher sa school na ginagawang boyfriend material ng mahaharap na estudyante. Patagal na si Sir sa school namin eh. Pero hindi siya yung teacher na kinakikiligan kapag napapadaan siya sa hallway. Believe me guys, sa school namin ang babangong tingnan na teachers. At hindi kasama ron si Sir Mark. Pero don't get me wrong kasi dahil doon nagustuhan ko siya. Didiretso ko na ron since doon din naman tayo papunta eh. Ewan ko, pero mas na-attract ako sa mga hindi pinapansin ng mga tao, sa mga hindi pinag-aagawan, sa mga hindi pinagkakaguluhan. Hindi ko pa naman siya super crush noon. Madalas ko lang siyang makasalubong sa hallway. Madalas ko lang siyang pagfantasyahan. Oo, totoo nga. Siguro weakness ko yung malalaking tao na naka-jacket. Yung mabigote, tapos mukhang tatay. Ini-imagine ko nun na nakahawak siya sa kamay ko eh. Na nakahawak ako sa kamay niyang magaspang, na magkayakap kami, na nakarga niya ako, tapos Uy, shh! Babe lang tayo. Nung hindi ko pa siya teacher at natatanaw ko na makakasalubong ko siya sa hallway, malayo pa lang, sinisimot ko na yung buong pagkatao niya. parang ang pangit ng tunog nun. Sorry. I mean, yung parang yung mata ko, pinipicturean na yung buong itsura niya. Saka ako titingin sa ibang bagay para hindi niya maisip na tinititigan ko siya. Kapag malapit na kami sa isa't isa, ini-imagine ko na meant to be kami. Tapos parang bumabagal yung oras. Diretso lang yung tingin ko. Tapos
Chechempoan ko talaga yung split seconds na magkakalapit kami. Tapos saka ako titingin sa mata niya. Tapos mapapatingin din siya sa akin. Uy, grabe yung kilig ko. Ayoko na nga. Hindi, joke lang yun. Malakas lang talaga yung imagination ko. Pero yung totoo, nung hindi ko pa siya instructor, siguro nasa isang beses lang nangyari yung tumingin ako tapos napantingin siya sa akin. Ilang beses kong ginawa yun pero grabe si sir. Talagang focus siya sa daan eh. Madalas ko ma-experience sa labas yun eh. Yung makaka-eye to eye ko yung mga lalaki for unknown reason. Na-enjoy ko yun actually, pero bakit nga kaya nakaka-eye to eye ko yung ibang lalaki? Patanong nga po sa listener nyo, hindi kami star. So back to Sir Mark, feel ko yung pagtitig gagana rin sa ibang lalaki eh. Pero feeling ko lang pala yun. Noong mga sumunod na moment na nakakasalubong ko siya, pakiramdam ko may unrequited love na nangyayari. At parang ang unfair para sa sarili ko na tinititigan ko siya tapos ako hindi niya tinititigan. So ayun, hindi ko na rin siya tinitingnan. Baka ako feel nito crush ko siya eh. Diba? I mean, crush ko nga siya pero baka feel naman niya sa kanya lang umiikot yung araw ko. Marami pa naman akong plates na kailangan tapusin eh. Later on, medyo nabawas-bawasan na yung attraction ko sa kanya. Na-focus kami ng blackmates ko sa mga group task at individual requirements namin. Luckily natapos namin lahat at hindi na namin namamalayan na second sem na pala. Anong year namin? Secret! First day of second sem, napag-uusapan sa College of Fine Arts na may mga instructor daw na hindi na magtuturo sa school namin. Siguro dahil sa sahod o kaya sa kung ano man. So, posible raw na may mga bagong instructor sa school. Since bagong sem naman, normal na may mga bago kaming instructor. Though lately parang hindi ko na nakikita si Sir Mark eh. So isip-sip ko baka isa siya sa mga hindi na magtuturo sa school namin. Sayang naman. Hindi na nag-grow yung love story namin. Joke! First period. Ito yung class namin na attendan namin every Monday at Wednesday. Habang busy sa pag-iingay ang buong klase, biglang may sumilip sa vision panel ng pinto ng room namin. Hindi siya pumapasok pero paulit-ulit siyang sumisilip. Hindi namin namumukaan pero dahil feel namin, instructor na namin yun, nagsiupuan na kami. Nilapitan nung isa sa classmates namin yung pinto. Lagot na kalak pala, kaya pala hindi makapasok. At hindi namin naririnig yung katok kasi nga ang iingay ng buong klase. Kanina pa ako katok ng katok ah. Busy ba kayo? Shit! May transformer! Si Bumblebee! At ang sungit niya! Oo, ang sungit niya. Nakakainis. First day tapos bad shot agad yung class namin. And yes, ito nga yung sinabi ko kaninang aka drawing class na i-handle ni sir. Handle na ako ni sir. Oo. Kalma. As a student lang syempre. For now. Ilang linggo pa lang ang lumilipas pero ang dami ng rant ng klase namin sa mga group chat. Napag-uusapan yung mga tambak na nire-require na tasks, yung type na period to finish the plates, at syempre, ang striktong si Sir Mark. Ang hirap pakiusapan ni sir sa extension ng due. Si Rose kasi ayaw pang lambingin si Sir eh. Uy, excuse me. Tito na yun, not my type. Naku, marami pa yan. Senior lang naman ako sa mga group namin eh. Of course, nahihirapan din ako pero hindi ko kasi kayang siraan si Sir Mark eh. Naka na naman, sige, unrequited love ka na naman yan.
Wala pang isang buwan mula nung maging instructor namin siya. Kaya hindi pa niya ako masyadong kilala. Hindi ko pa siya nahuhuling tumingin sa akin. Boring. Sabagay, hindi rin naman kasi ako bibo na mahilig makipag-interact sa klase. Wala pa kaming close encounter na yung tipong kikilatisin niya isa-isa yung drawing namin tapos kakausapin ng harapan. Wala pa. May sistema siya na papagawin kami ng sunod-sunod na tasks. Tapos by the end of the month, i-check niya raw yung progress namin. Ayos din naman yung trip niya. Mula nung mag-start siya sa klase namin, basta papasok na lang siya tapos sisimulan agad niya yung lesson. Ganun. Parang wala siyang pakialam kung sinong estudyante niya. Until isang araw sa dismissal, eto na. Jared, Sir? Shit! Kilala niya ako. Jared, right? Narinig ko kasing tinawag ka ng classmate mo nakaraan eh. Oo po. Bakit po, sir? Can I ask you a favor? Pwede bang pasend sa akin ang names ng classmates mo? Magsa-start na kasi ako mag-assess ng plates din yung next week. Weird. Wala ba siyang copy ng names namin from faculty? Oh, pakisend na lang sa akin sa messenger. Pinakita niya sa akin yung phone niya kung saan naka-display yung Facebook account niya. And lo and behold, ang profile pic niya, si Bumblebee ng Transformers. Manghuhula pa ako or what? Pero baka nga kasi yun ang dahilan kung bakit favorite niya yung yellow niyang jacket. Sakto lang pala na Bumblebee ang nickname ko sa kanya eh. Ay, pwede yun. Umuon na lang ako, tapos umalis agad siya. Ang astig yan na nakakairita. Alam niyo yung parang gangster na humingi ng favor tapos wala man lang thank you. Ay, at least ngayon, alam ko na yung Facebook account niya. Pwede ko na siyang i-stalk. Hoy, stalk na curious lang sa teacher, ganun. Yung i-check ko kung anong achievements niya. Yung mga nagawa niyang artworks. Hindi ko naman i-check kung may asawa na siya, no? Eme. Nakauwi na ako sa bahay at diretso ako sa higaan para panggigilan yung unan ko. Grabe naman kasi, hindi ko pa rin makalimutan yung pagtawag niya sa pangalan ko. Naalala ko pa rin kung gaano ka-masculine yung boses niya. Feel ko ang lapit ng bibig niya sa tenga ko. Feel ko binubulungan niya ako. Feel ko yakap niya ako habang sinasabi niya yun. Jared. 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 Jared! Jared! Wala ka bang pasok? At yun na nga. Nakatulog ako kakapanta siya kay sir. Madaling-madali ako nun kasi late na ako sa school tapos medyo pa ako dati. Hindi ko alam kung anong magic ang ginawa ko pero natapos ko naman yung araw na yun. Ay. Until dumating na ang kinabukasan. Wednesday. Klase ni Sir Mark. Kailangan daw ni Sir ng volunteer for semi-nude drawing. May kinalaman kasi sa physics ang lesson namin eh. Ang magvo-volunteer daw, of course, exempted na sa activity. Pero for some reason, kahit open naman kami sa mga ganun, wala nag-volunteer. Siguro dahil wala sa kondisyon ng katawan nila, hindi nakaligo, o baka favorite din ng lahat yung ganong art session. O baka may crush sila sa room. Jared? La, sir. Ba't ako? Tayo nito ni sir eh. Bakit ako favorite ko nga yung ganong session eh. Tsaka may crush ako sa room eh. Basta, ayoko. Okay, sige. Ako na lang.